Kumusta ho kayo? Parang kailan lang yung gawain dito, no? Sila Pastor Eden, Sister Delia, isa rin po ako sa humawak ng Bible study sa kanila nung panahon po na nagsisimula ho sila. Si Pastor Roger po, kasama ho din natin ngayon, siya po yung pinakaunang humawak sa kanila. Ako yung huling humawak sa mag-asawang ito. Tagal na, 2000... Ha? 1999? Grabe, ang tagal na. Huwag niyo na kayo magbilang, mapaghalata tayo dyan. Well, anyway, ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Ano? Okay, alam ko naman, ang lahat po ay alam po natin na tayo po ay nagse-celebrate ng anniversary po ng gawain ng Panginoon dito po sa Arayat. At ang anniversary, kahit saan mang gawain, yan man po ay gawain ng Panginoon. Yan man po ay wedding anniversary sa mga mag-asawa o anumang klaseng anniversary yan. Yan po ay isang special na celebration. No, hindi po ito basta isang simpleng celebration. Ito po ay isang special na celebration. Of course, nandoon po yung pag-aalaala po natin sa nakaraan, paano nag-start, ano yung mga dating gamit. Dati, nung ako po ay napunta po rito, ang kanilang gawain, saan lugar ba yun? Yung mataas pa na sa pinaka-rooftop yata kayo. Naalala mo, sis, ano? Minsan nakapasyal ako, matagal na talaga. Di ba? Mangilan-ngilan lang yung tao. Di ba po? Pero ang lahat ng yun ay pagpapasalamat po natin. Di ba po? So tuwing anniversary, natural lang po na tayo po ay nagtatanong, naalala ba natin nung tayo po ay nagsimula? Di ba? Kahit naman yung mga dati nang uma-attend, minsan inaalala din natin paano tayo nagsimula nung tayo umattend, yung katulad po nung nagpatotoo kanina. Di ba po? So, hindi po masama na marami tayong mga tanong nung tayo po ay nagsisimula. Wala pong masama doon. Ang mahalaga po yung nakaraan na kung saan inaalala natin, marami pong mga bagay na magaganda po. Pero ano po ang sinasabi ng Panginoon? No? No question naman po, marami tayong mga bagay na pinagdaanan na magaganda. Of course, marami din pong pinagdaanan na medyo masalimuot. Pero part po yun ng paglilingkod. Part po yun ng buhay pananampalataya. Amen po ba? Pero sabi ko nga, ano man ang inaalala natin noon, masama man o hindi, sa pakiramdam po natin, hindi po masama na minsan tinitingnan po natin yon, pero ayaw po ng Diyos na doon lang tayo nakatingin. Hello? Gusto ko pong i-focus po natin ang gabing ito sa mensahe ng Panginoon, dahil sabi ko nga kay Pastor Eden kanina, sabi ko, mas mai-encourage tayo sa message ng Panginoon. Kasi even me, habang pinag-aaralan ko po ang message po na ito, mas lalo po akong na-encourage. Amen ba? Familiar po sa atin yung theme po na yan, greater glory is yet to come. Familiar po sa atin yan. Ang dami pong church na kinukuha po yan para maging tema sa kanilang anniversary. Pero ano ba talaga yung pinaka-message ng Panginoon? Ano yung nakapaloob sa theme po na yan? At dalangin ko sa Panginoon na uuwi po tayo, na bit-bit po natin, no? Bit-bit po natin yung nakapaloob na mensahe sa theme po natin. Sa gabing ito, ulitin ko, marami tayong mga bagay na inaalala noon, magaganda, mga pangit. Siguro mas maraming magaganda. Bagamat maganda yan, pero ayaw ng Panginoon na manatili pa rin tayo dyan. Narinig nyo ba ako? Narinig nyo ba ako? Bagamat maganda, pero ayaw ng Panginoon na manatili tayo dyan. Bakit? Napakalinaw ng message. Bakit ayaw ng Panginoon na manatili tayo kahit maganda yung nakaraan? Ulitin ko, napakalinaw ng message kasi merong mas higit. Amen ba? Ito yung sinasabi ng Panginoon. Hindi lang sa church, maging sa bawat individual. No? Anong sabi diyan? Basahin natin. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. In this place I will grant
peace. No? Napakalinaw ng mensahe na ito ng Panginoon. So, greater glory is yet to come. Sinasabi niya lang dito na, yes, may maganda, pero meron din siyang sinasabi, bagamat maganda, pero mas may higit pa. Amen. Ulitin ko, marami tayong magandang experience sa nakaraan, pero merong pang mas higit. Okay, kunin po natin ang background ng Hagay po na yan. Hagay chapter 2 verse 9. Ano ba ang background? Ang kwento po niyan ay galing po ang Israel sa pagkawasak. Sino pong nakakalam ng kwento, kasaysayan ng Israel? Taas po yung kamay, gusto ko lang malaman. Nang Israel po ay nawasak, ibig sabihin sila po kasi ay nasakop ng Babylon at sila po ay nakaptive ng 70 years. After 70 years, pinalaya din naman sila ng Panginoon at hinayaan ng Panginoon na sila po ay makabalik sa mismong lugar po nila sa Promised Land. No? Nung sila po ay nakabalik na, sa Promised Land, ang ginawa po ng mga tao ay, yes, nagkanya-kanya na silang build ng kanilang house kasi nung sila po ay nasakop ng Babylon, wasak ho, devastated po yung lugar. Even the temple na pinagawa po sa panahon ni Haring Solomon, wasak po yun. Yung kanilang mga sariling bahay, wasak po yun. Kaya nung inalaw ng Panginoon na sila po ay makabalik sa lugar na kung saan ay pinili ng Diyos para sa kanyang bayan, nagkanya-kanya na silang ayos ng kanilang bahay, ang kanilang inuna, yung kanilang mga sariling, yung kanilang mga hanap buhay, yung pangangalaga sa dapat nilang alagaan. Alam naman natin ang hanap buhay nila doon, pananim, mga hayop. Di ba? Ganon nyo. Hanggang sa dumating yung mensahe ng Panginoon sa pamagitan po ni Prophet Hagay, sabi niya, naaatim nyo ba? Ang gaganda na ng bahay nyo. Pero yung bahay ni Yahweh, wasak pa rin. Sabi niya, di nyo ba nakikita yan? Sabi ng Diyos. Pinaparaphrase ko na lang ha. Sabi niya, di nyo ba nakikita? Pansinin nyo. Busy kayo sa mga sarili ninyong gawain. Walang problema sa pag-ayos ng inyong mga bahay. Kailangan nyo yan eh. Pero sabi niya, naaatim nyo ba? Okay na kayo. Pero yung tahanan ni Yahweh, wasak pa rin. Biglang naantig yung puso ng nung bayan ng Diyos. Pero mayroon pang mga pahabol na sinasabi ang Diyos. Napansin nyo ba? Trabaho ka ng trabaho pero sana uuwi. Busy kayo sa kakatrabaho, busy kayo sa inyong mga business. Pero yung kinikita nyo, napapansin nyo ba? Saan nyo nailalagay? Sa butas na bulsa. Meaning walang nangyayari. So sa madaling sabi, dahil sa narinig po ng bayan ng Diyos na mensahe ng Panginoon, ang ginawa nila, sila po ay umakyat ng mga bundok at kumuha ng mga kasangkapan para maitayo ang templo, ang bahay ng Diyos. So na-encourage sila, nagkaroon muli sila ng banal na pagkatakot sa Panginoon at sila po ay sumunod sa ating Panginoon. Hindi ho ganon kadali. Yung pag-build ulit ng bahay po ng Diyos, ng templo, hindi ganon kadali. May mga discouragement silang naririnig. Ang pangit naman. Compare sa dating templo sa panahon ni Solomon. Sa panahon po ni Solomon, halos balot ng ginto ang templo. Mga kasangkapan halos balot ng ginto. Kaya yung mga tao na nakakaalam kung anong itsura nung dating templo, discouraged sila, disappointed sila sa bahay ng Diyos na tinatayo nung panahon po na yon. Kaya hindi maiwasan na mayroon silang discouragement, mayroon silang disappointment. Pero nasabi ng Panginoon, tuloy nyo lang. Amen ba? Tuloy nyo lang. Hanggang sa dumating ang salita ng Panginoon. Bagamat maliit yan, sabi niya, the glory of this present house will be greater than the glory of the former house. Sabi niya. Ito yung encouragement na sa bayan niya. Dahil marami ang discouraged, maraming disappointed. Umiiyak sila.
Kasi para bang nahihiya sila sa Panginoon. Yung dating templo sa panahon ni Solomon, ang ganda talaga. Makikita mo talaga yung kaluwalhatian. Yung awesomeness talagang talaga. Mapapawaw ka talaga doon sa dati. Nung tinatayo nila ang bagong templo na pinapatayo ng Panginoon, yung tingin ng mga tao, yung mga matatanda na, discourage sila. Pero nung sabi ng Panginoon, tuloy nyo lang yan. Kasi ang kaluwalhatian sa dati, mas higit ang kaluwalhatiang makikita ninyo ngayon. Amen po ba? Andyan pa ho kayo. Bagamat mas simple yung tinatayong bago, mas maliit, mas tahimik, mas mga matatanda roon umiiyak kasi nga maganda yung dati. Pero sa gitna ng discouragement, si Lord nagsalita, the glory of this present house will be greater than the former house. Ang kaluwalhatian, ang glory ng Panginoon sa panahon po na yun, hindi dahil sa itsura, hindi po dahil sa laki ng building o ng templo, kundi doon sa gagawin ng Diyos. Amen ba? So ngayon, nag-uumpisa pa lang ako, nawawala na yung boses ko. Ngayon mga kapatid ko kay Kristo, greater glory is yet to come. Ang pag-uusapan po natin, kasi hindi naman po basta-basta dumarating yan. Bagamat yes, hindi natin makakahon. Wala tayong gawin o mayroon, pag ginusto ni Lord sa biyaya niya, pwedeng mangyari sa atin, pero kadalasan hindi. Nagigets niyo po ba ako? Huwag niyo po ako misinterpret. Amen ba? Conditional kasi yan eh. Bago mangyari yung greater glory, conditional yan eh. Ngayon, ang pag-uusapan po natin, meron tayong tinatawag na framing question, ano ang daan patungo sa greater glory? Meron tayong pinaka-unang tanong, at ang sagot dyan ay 3 tanong pa rin, na doon natin makukuha ang sagot. Ano yung pinaka-3 tanong natin para makuha natin ang daan for the greater glory? Una, what to let go? Ano ang kailangang bitawan? Pangalawa, na pag-uusapan po natin, what to prioritize? Ano ang dapat nating unahin? Ano ang kailangang unahin? Then panghuli, what to continue? Ano ang kailangang ipagpatuloy natin? Sa 3 tanong po na yan, sa sagot dyan, yan ang magiging susi para magkaroon tayo ng greater glory. Amen po ba? Okay, number 1. Para makapasok tayo sa greater glory, kailangan nating bitawan ang pagkakulong sa nakaraan. Bakit? First point po natin, God's glory is not limited by the past. Ang kaluwalhatian po ng Diyos ay hindi po limitado ng nakaraan. Kaya nga ano ang sabi niya? Yung mga matatanda umiiyak, ang pangit, ang liit. Ano sabi ni Lord? Tuloy nyo lang. Hindi sa size ang pinag-uusapan. Amen ba? Hindi itsura ang pinag-uusapan. Kahit sabihin na natin na mayroong glory sa last o sa past, hindi pa rin limitado ang glory ng Panginoon ng dahil sa past. Amen ba? Maraming church ang nadadown. Hindi dahil sa humina ang Diyos. Tama? Maraming church ang nadadown, maraming church ang nawawala, hindi dahil mahina si Lord, kundi dahil nakulong sila sa alaala ng kahapon. Yes, hindi po binubura ng Diyos ang nakaraan, pero ayaw ng Diyos na manatili ka doon. Anong sabi niya? Forget the former things. Sabi niya, tingnan ninyo, ako ay mayroong ginagawang bago. O anong konteksto na to ng sinasabi ko? Sulat po ito ni Isaiah. Kinuha ko yung konteksto, nagtatanong ako, Lord, anong tinutukoy dito na forget the former things? Alam niyo po ba yung former things na tinutukoy doon? Isa sa former things na tinutukoy doon, yung pagbuka ng dagat na pula. Yung mga mahimalang pagkilos ng Panginoon sa kanila. Pero ano sabi niya?
forget the former things. Hindi dahil pangit. Maganda yon. Ang sinasabi niya lang, forget dahil merong mas maganda. Ang hina ng amen. Hello! Kaya kung mayroon kang naranasang maganda sa ating Panginoon, mag-expect ka, mayroon pa rin mas maganda na pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen ba? Philippians chapter 3 verse 13, forgetting what is behind is straining toward what is ahead. Marami ring mga encounter si Paul patungkol sa presensya ni Lord. Maraming mga himalang nangyari sa buhay ni Paul. Pero ang sabi niya, ang lahat ng yun, kinakalimutan ko, fino-forget ko na yun. Ang tinitingnan ko sa yung hinaharap. Bakit? Yung past na yun, amen. Yes, maganda, pero wag nating hayaan makulong tayo sa past. Oh. Hello. Salamat sa mga nauna. Amen ba? Sa mga naghirap, sa mga nagtiis, salamat po sa kanila. Na-build ang church, mga ginamit ng Panginoon na nagkaroon ng ganitong church. Pero kung doon lang tayo titigil, hindi natin makikita ang susunod na gagawin ni Lord. Parang bahay lang yan. Okay, ano sabi ko sa inyo kanina? God's glory is not limited by the past. Bakit? The former glory is a foundation, not a destination. Yung dating kaluwalhatian, yung dating magagandang bagay na ginawa ng Panginoon, foundation lang po yun. Hindi yun ang pinaka-destination po natin. Ulitin ko, yes, maganda. Pero, foundation lang yun. Amen! Katulad po ng bahay, kapatid ko kay Kristo, ang pundasyon ay mahalaga, pero hindi ka titira sa pundasyon. Bakit? Merong itinatayo sa ibabaw ng pundasyon na doon ka titira. Amen po ba? Andyan pa ho kayo? Bakit kailangan kalimutan yung past? Pangalawang bagay, bakit kailangan kalimutan? Nostalgia can become a spiritual hindrances. Anong ibig sabihin ng nostalgia? Nostalgia means sentimental longing or affection for past experience. Minsan meron tayong kinikip na mga sentimental, mga mahahalaga sa atin. Mga memory na pinapahalagahan talaga natin, ayaw nating kalimutan. Andyan pa ho kayo? Pero hindi ho natin alam yung masyadong pagpapahalaga sa past, nagiging spiritual hindrance po natin kapag palaging noon nawawala ang ngayon at ang bukas. At silang lahat ay nanahimik. Ulitin ko Isaiah 43:18 and 19. Forget the former things. Bakit? I am doing a new thing. Hindi sinasabi ng Diyos na mali ang nakaraan, pero ayaw ng Diyos na ma-stuck tayo doon. Kaya church, kung meron kang pinapahalagahan na memory mo na maganda sa past mo, kung yan naman ang nagiging dahilan para hadlangan yung hinaharap, kapatid, bitawan mo na yan. Merong pwedeng mas maganda pang gawin si Lord. Amen po ba? Amen po ba? Hindi natin sinasabing mali ang past, ha? Hindi natin sinasabing mali. Ayaw lang ni Lord na may stuck tayo doon. Hello? Ano pa? Bakit hindi limitado ng God's glory yung past? God reveals greater glory progressively. Ito ang tandaan po natin. Inire-reveal ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian progressively. Ibig sabihin, progresibo po siya kapag kumilos. Ang glory ng Diyos ay hindi isang biglaan lang. No? Ito ay season by season. Sabi ng Proverbs chapter 4 verse 18, the path of the righteous is like the morning sun, shining ever
brighter. Sabi sa Tagalog, ngunit ang daan ng matuwid parang bukang liwayway, tumitindi ang liwanag habang nagtatagal. Anong sinutukoy po natin? Ang glory ng Panginoon, yung mga karanasan natin sa ating Panginoon ay parang, parang sunrise. Pag lumabas ang araw, hindi tanghaling tapat agad. Sana nagigets nyo ko. Little by little. Kaya nga, binabago rin tayo ni Lord from glory to glory. Amen? Yung iba kasi sa ating gusto magpakalangoy, magpakalalim agad sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pero hindi. God reveals greater glory progressively. Amen po ba? Okay. Pangalawang tanong po natin, ano ang kailangang unahin para makuha po natin yung greater glory? Greater glory comes through God's presence, not performance. Ulitin ko. Greater glory comes through God's presence, not performance. Akala ng marami ang glory ay nasa dami ng tao. Halimbawa, anniversary. Sobrang dami ng tao. Talaga namang, yes, mapapawaw ka. Pero hindi ibig sabihin ay nadodoon ang glory ng Panginoon. Ang ibang inaakala nila, pag maganda yung building, wow, nadodoon ang glory ng Panginoon. Pag mahusay ang programa, sinasabi nadodoon ang glory ng Panginoon. Pero no. Hindi po yun ang sukatan ng Diyos. Ulitin ko, greater glory comes through God's presence, not performance. Bakit kailangang unahin ang presence? Kasi itong sagot natin Ano ang kailangan nating unahin? Ang presensya. Bakit? Kasi ang presensya, sa pamagitan ng presensya, dumarating yung greater glory. Hindi sa galing ng performance. Hindi sa galing natin maglingkod. Hindi sa talino ho natin. Presensya dapat ang mauna bago maranasan ang kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. So ulitin ko, pangalawang tanong natin, ano ang dapat nating unahin para makuha natin ang glory? Walang iba ang presence ng Panginoon. Bakit? God promised His presence before His glory. Yung Haggai chapter 2 verse 9, before niya sinabi yan, meron muna siyang sinabi sa verse 4, sinabi niya, be strong. Kasi sabi ko nga, yung mga tao discouraged, disappointed, ang daming kumukontra. Ang pangit niya ng templo nyo ngayon kumpara sa dati. Ang pangit na ng church nyo kumpara sa dati. So discouraged sila. Pero nang sabi ng Panginoon, verse 4 ng chapter 2 ng Haggai, be strong, I am with you. Anong unang pinangako ng Panginoon? Presensya niya. Hindi muna yung glory. Iba sa atin hinahanap agad yung glory. Lord, more of your glory. More! Anong more? Presence! Unahin natin yung presence ng Panginoon. Sabi ng Exodus chapter 33 verse 15, sinabi ni Moses, si Moses po, alam niya yung halaga ng presence. Sila'y naglalakbay, papuntang Promised Land. Kasama niya yung almost 3 million na mga reklamador. Sakit sa ulo nun. Minsan nga sa loob ng church, 2 lang na reklamador, sakit na sa ulo Di ba, pastor? Isa nga lang daw may nagsasalita doon. Di ba? Ito almost 3 million. Karamihan, mas marami ang reklamador. Di ba? At dahil sa tigas ng kanilang mga ulo, ano ang sabi ng Panginoon? Ano ang sabi ni Yahweh kay Moses? Sabi niya, Moses, mauna na kayo. Sa tigas ng ulo ng mga kasama mo, baka mapatay ko pa sila. Sabi niya, pero huwag kayong mag-alala. Anghel ko na lang sasama sa inyo. Hindi na ako sasama, pero anghel ko ang sasama sa inyo. Kung tayo yun, pero pwede na. Anghel naman ni Lord yun Di ba? Anghel naman ni Lord, kaya
Siguro sasabihin ng iba, pwede na. Kaysa wala. Di ba? Ayaw mo. Kasi naiintindihan mo rin yung sinabi ni Moses. Ano ang sabi ni Moses kay Lord? Sabi niya, Lord, hindi na. Kahit na promised land yung pupuntahan namin, ano ang halaga ng promised land kung wala ang presensya mo? Amen! Promised land is not a promised land without the presence of the Lord. Kaya unahin mo presensya ni Lord. Sinong umuuna sa presence ni Lord? Di nga. Yung totoo. Oh, sige. Check natin. Pag nag-pray ka, anong una mong hinihingi? O tahimik kayo ngayon Oh. Para mapatunayan ko sa sarili ko na talagang presensya ni Lord ang inuuna kong hanapin, ano ang pinagpipray natin when we pray? Ano ang una nating hinihingi? Sige, sagutin niyo ko. Be honest. O di ba? Hindi presence ni Lord. Hindi ko sinasabing mali. Nagagets niyo po ba ako? Hello! Ang daming nagpipray, ang daming lumalapit kay Lord. Hindi naman talaga yung presence ni Lord ang hinahanap. Ang kinukuha, ang hinahanap yung kamay ni Lord. Lord, tulungan mo ko. Lord, pantayan mo si ganito. Lord, protect me. Lord, kailangan ko nito. Lord, kailangan ko niyan. Bill mo ko yun, bill mo ko niyan. Asan yung hinihingi natin na presensya ni Lord? Asan yung paghanap kay Lord? Nagagets niyo po ba ako? Gusto mo ng greater glory, unahin mo ang presensya ni Lord. Amen. Yung anak mo lalapit sa'yo, Tay, pahingi. Habang lumalaki yung anak mo, nasanay ka na, Tay, pahingi. One time, Tay, lapit sa'yo. O bakit na naman? Kasi alam mo na, hingi. Diba? Pag kay Lord, wala namang problema yung ganon. Ang gusto ko lang sabihin sa'yo, yung anak mo na lalapit sa'yo one time, na nag-expect ka na hihingi, pero biglang, Nay, or Tay, o bakit? Wala lang, gusto lang kitang kasama. Di na gets. Di ba pwedeng minsan nagpipray tayo, Lord, basta gusto lang kitang kasama, Lord. Gusto ko lang nararamdaman ko, dyan ka lang sa tabi ko. Hello? Hello? Parang hindi talaga ako nagigets. Amen ba? Yung isang kabataan po natin, nag-exhort siya ng, before yung IP natin kagabi sa main, isang tumatak talaga sa akin. Kasi ang tinakil niya yung kay Mary at saka yung kay Martha. Si Martha abalang abala. Isang tumatak sa akin na sabi niya, minsan si Lord sinasabi niya, makinig ka lang. Pakinggan mo lang ako. Basta nandiyan ka lang. Nagigits niyo ko? Minsan kasi pag lumalapit tayo sa Panginoon, ang daldal natin, no? Maingay tayo masyado. Pero minsan sinasabi na Lord, oops, tahimik ka. Si Maria nakinig eh. Ganon din minsan sinasabi ng Panginoon, kinig ka lang din. Huwag ka masyadong maingay. Amen ba? Amen. Hanapin natin yung pinaka-presensya ni Lord bago yung mga bagay na hinihingi natin sa buhay. Amen. Sabi ko, saglit lang ako eh. Gutom na kayo? Pwede. Ulitin ko. God promised His presence before His glory. Pangalawa, bakit kailangan nating unahin yung presence? A church can grow. Ang church pwedeng mag-grow in size but shrink in presence. Narinig niyo yun? Ulitin ko. Ang church pwedeng mag-grow in size. Pero yung presensya ng Diyos nagsishrink. Nagigets niyo ako? At ayaw natin ng ganon. Kaya unahin ang presence ni Lord. Ano ang halaga ng malaking church kung wala presensya? Amen! Hindi natin ma-enjoy ang totoong paglilingkod kapag wala ang presensya ng Diyos. Kapag naglilingkod tayong wala ang presensya ng Diyos, tigang na klase ng paglilingkod.
Ayaw natin ng tigang na paglilingkod. Kapag tigang na paglilingkod, nakakapagod. Amen. Ito ang nagiging dahilan, maraming naglilingkod, umaayaw. Bakit? Wala ang presence ni Lord. Ako'y naniniwala, kapag tayo naglilingkod at laging inuuna ang presensya ng Panginoon, yes, napapagod, pero hindi ka susuko. Yes, maaaring nananak down, pero hindi ka mananak out. Because of the presence of the Lord. Amen po. The glory is when God dwells among His people. Kaya unahin mo ang presence ni Lord. Kasi mararanasan na lang natin ang glory kapag nagdwell ang presensya ng Diyos. Without the presence of the Lord, walang glory. Kasi ang glory ay hindi lang po yung nararamdaman, puso ko. Bag. Hindi ho ganun lang. Alam mo ba ang tunay na glory? Yung nag-i-impact sa buhay ng tao ng pagbabago. Amen. We are being transformed, sabi ng Korinto. We are being transformed into His image from glory to glory. Ano ba yung glory na tinutukoy ni Hagay? Anong glory? Ang glory ay hindi lang physical na ganda. Dahil sabi ko nga sa inyo, minsan kapag nakakita tayo ng malaking church, maraming tao talagang wow. Pero hindi po doon nakadepende ang glory. Ang glory ay hindi sa physical na ganda. Ang unang templo, mas maganda naman talaga. Kumpara sa pangalawang templo. Kung ganda ang pag-uusapan, sabi ko nga punong ng ginto, in grande. May kayamanan at karangyaan po ang unang templo. Pero ang ikalawang templo, sa panahon ni Hagay, mas simple. Kulang po yung resources. Ikinukumpara matatanda bilang wala. Narinig nyo ba yon? So, malinaw, hindi lang architecture o kayamanan ang tinutukoy ng glory. Ang glory ay ang presensya mismo ng Diyos. Sa Biblia, pag sinabing glory ay kabud, sa Hebrew word, nang ibig sabihin ay bigat, yung heavy, yung bigat, yung halaga, yung kapahayagan ng Diyos. Ulitin ko, kapahayagan ng Diyos. Yung revelation, yung gaano mo siya kakilala. Gaano kalalim yung pagkakakilala natin sa Diyos. Isa po yan sa manifestation ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sa Exodus 33, verse 18, hiningi po ni Moses kay Yahweh, show me now your glory. Walang presence? Nandun ang presence. Kausap niya nga eh. Iba po yung presence at ang glory. Pero hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Narinig nyo yon? Ang presensya ng Diyos at ang kaluwalhatian ng Diyos magkaiba, pero hindi pwedeng paghiwalayin. Amen po ba? Tanong, yun nga, hindi pwedeng paghiwalayin ang glory at ang presensya ng Diyos. Hindi sila magkapareho, pero hindi rin sila pwedeng paghiwalayin. Ang presence, ibig sabihin na roon ng Diyos. Kahit na hindi mo nararamdaman, kasama mo siya, presence ng Diyos. Hindi ibig sabihin na walang tumba, walang emotion, walang presence ng Panginoon. Hindi ibig sabihin ganun po yun. Nandoon po ang presence ng Panginoon. Ang glory kapag ang presensya ng Diyos ay naghayag at naranasan mo. Narinig niyo yun? Ito ang bigat, ito ang impact ng presensya ng Diyos. At nagbabago na dala ng kanyang presensya. Sabi ko nga, revelation, yung pagbabago, yung tunay na pagbabago. Ulitin ko, show me your glory. Ito, simple illustration. Imagine lang po natin, halimbawa lang, patay ang mga ilaw, ibig bang sabihin walang kuryente? Kuryente, presence. Pero kapag naka-off ang switch, hindi ilaw. Ang ilaw ay glory. Parang apoy at liwanag. Narinig nyo yun? Ganun po yung presence at saka yung glory ng Panginoon. Magkaiba, pero hindi pwedeng paghiwalayin. Amen po ba? Mahalagang tandaan, pwedeng tahimik ang presence, naging kapampangan tayo, no? Tandaan natin, pwedeng tahimik ang presence, pero may bigat ang glory. Amen ba? Amen ba?
Kaya ang tunay na glory ng church, hindi ang nararamdaman, hindi ang emotion, kundi nakikita sa mga buhay na nagbabago. Amen ba? Ang sukatan ng glory, pagbabago ng buhay. Paglalim ng pananampalataya. Napapalitan ang buhay mula sa makasalanan patungo sa kabanalan. Yan ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Last, greater glory. Okay, ano ang dapat nating ipagpatuloy para makuha natin yung greater glory? Greater glory is built through obedient faithfulness. Sa panahon po ni Hagay, nung sinabi na ng Panginoon sa kanila, naaatim nyo ba? Ayos ang bahay ninyo, pero yung bahay ng Diyos sira. Sa madaling sabi, sumunod po sila. Ulitin ko, greater glory is built through obedient faithfulness. Hindi po dumarating ang glory sa panahon ni Hagay dahil bongga ang templo. Hindi porket bongga ang templo, darating yung glory. No. Kundi tuloy-tuloy ang pagsunod ng bayan po ng Diyos. Anong sabi ng verse 12 ng chapter 1? The whole remnant of the people obeyed the voice of the Lord. Buong remnant! Nung narinig nila, itayo nyo ang templo muli. Buong remnant! Sinunod po nila. Naging obedient po sila. Narinig nyo ba yon? Hindi sinabi ng Diyos, greater glory habang sila ay pasaway. Walang greater glory kapag tayo pa ay pasaway. Sinabi niya ito, pagkatapos po nilang sumunod. Ibig sabihin, kahit hindi pa tapos, as long as sumusunod, andun ang greater glory. Makikita ang kanilang faithfulness sa tatlong bagay. Tandaan po natin. Makikita natin ang kanilang katapatan sa tatlong bagay. Tumigil sila sa sariling agenda, inuna ang bahay ng Diyos. Hello? Tumigil sila sa sarili nilang mga agenda, sa sarili nilang mga pangarap, sa sarili nilang mga plano. Tinigil po nila yon. Inuna po nila ang Diyos. Pangalawa, na makikitaan natin ang katapatan ng bayan po ng Diyos, kumilo sila kahit kulang at maliit ang simula. Kasi nga kulang sa resources eh. Kung tayo yon, ay wala pa naman tayo mga gamit, huwag na muna nating ituloy. Hello? Adyan pa ho kayo? Minsan pag may pinapagawa si Lord sa atin, minsan nakadepende tayo sa nakikita ho natin. Pag wala pa, paano natin gagawin niya? Wala pa. Pero alam niyo pa, bayan ng Diyos, kahit wala silang nakikita, kahit maliit, walang resources, sunod lang. Narinig niyo ba yan? Di ba? O ano pangatlo? Na makikita natin sa ang kanilang faithfulness, nagpatuloy sila kahit na discourage. Nagpapatuloy kahit discourage. Ano sabi? Umiiyak yung iba. Mas maganda ang dati. Ano ang sabi ng Panginoon? Be strong and work. Magpatuloy kayo. Gawin nyo lang. Bakit? Kasama nyo ako. Tayo, kapag pagod, kapag discouraged, ang normal na nagiging reaksyon natin, yoko na. Tama, mali. O be honest. Real talk tayo. Amen ba? Ito minsan ang reaksyon natin kapag pagod tayo. Kapag nakikita nating wala, paano na naman natin gagawin yan? Wala na. Kulang nga tayo sa tao eh. Ano sabi ni Lord? Tuloy mo lang. Hello! Sabi mo sa katabi mo, tuloy lang. Amen! Andyan po kayo. Bakit tuloy lang? Ano ang sabi ng Panginoon? Hindi lang kaluwalhatian ng mararanasan ninyo. Ako mismo ang kasama nyo. Kaya magpatuloy kahit discourage. Kaya magpatuloy kahit may hadlang. Yan ang utos ng Panginoon. Huwag nating pakinggan yung bulong ng kaliwa. Ito pala kaliwa.
Di ba? Ang bulong, pagod ka na, di ba? Discourage, pahinga ka na. Tigil mo na yan. Hindi. Kung gusto mong maranasan ng greater glory, wala sa pagpapahinga. Wala sa pagtigil. Hello? Hello? Nasa pagpapatuloy. Amen. Kaya niya sinabi, the glory of this present house will be greater than the former. Amen ba? Ang greater glory ay hindi gantipala sa ganda ng templo, kundi ito ay tugon ng Diyos sa tuloy-tuloy na pagsunod. Amen ba? Why? God honors faithfulness more than flashiness. Pag sinabing flashiness, yung pagiging sobra sa panlabas o forma, yung tipong formang banal pero wala naman talaga sa loob. Puro forma lang. Puro pagkagandahang panlabas lang ang pinapakita. Pagpapakitang tao, yung pagpapabungga, yung pagpapa-impress, panlabas lang, walang lalim, magarbo, pero mababaw. Anong ino-honor ni Lord? Faithfulness than flashiness. Huwag tayo puro pabongga. Yung magmumukhang maganda, pero ang totoo sa puso, wala. Huwag. Katapatan ang hinahanap ni Lord. Mas pinararangalan ng Diyos ang katapatan kaysa pagpapakitang tao o pagiging bongga. Mas mahalaga sa Diyos ang pagiging faithful kaysa magarbo. Lucas 16:10, whoever is faithful with little will be faithful with much. Amen ba? God looks at faithfulness, hindi sa pagpapa-impress. Yung iba kasi, nagtatrabaho o naglilingkod, papa-impress. Nandiyan si pastor, makapagwalis nga ako dito. O di ba? O bakit natin nasasabi yun? Kasi minsan may mga hindi kumikilos kapag hindi pinapansin. O wag niyo sabihin wala kayong niya sa church. Bakit? Sa ibang church ko lang ba ito nakikita? Kayo aminin po natin, halos karamihan ng church merong ganitong attitude. Pansinin mo, magtatampo yan pag hindi mo pinansin. Pag di mo na parangalan, di ba? Ba't ganyan tingin nyo sa akin? Hello! Andyan pa ho kayo. Hallelujah! Ulitin ko, tinitingnan ni Lord ang katapatan kaysa yung pagpapa-impress po natin. Faithfulness is proven, no? Saan? Sa maliliit. Not the loud. Ang tunay na katapatan na nakikita sa maliit na bagay, hindi sa maingay na paggawa. Para lang mapansin na may ginagawa siya, yung yung papansin sa pagtatrabaho sa church. Para lang masabi niya na, ay, dapat, pastor, makita mo ko may ginagawa ko No! Ang katapatan, kahit hindi ka pinapansin ng iyong pastor o ng sino man nakasama natin sa church, tahimik kang naglilingkod, tahimik tayong gumagawa, yan ang tinitingnan ng Panginoon. At makikita ho natin ang tunay na katapatan, nag-uumpisa sa maliit. Amen. Ang napagkakatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan sa malaki. Kung sa pagwalis hindi tayo mapagkatiwalaan, anong gusto nating ipagkatiwala sa atin ni Lord? Nagigits niyo po ba ako? Andyan pa ho kayo? Medyo naduduling na yata kayo sa pagtingin ninyo sa akin, kaya tatapusin ko na to. Di ba? Ulitin ko, madala si Lord, nagsisimula ang Diyos sa maliit upang subukin ang ating katapatan bago ang greater glory. Bago ang greater responsibility. Bago ang greater influence. May season muna sa maliit. Mag-start tayo sa maliit. Mapagkatiwalaan muna tayo sa maliit. Amen po ba? Kung tayo po nasa season ng pagiging maliit, hindi ko sinasabing size
Hindi ito parusa, ito ay pagsubok sa ating katapatan. Nagkakaintindihan po tayo. Maring hindi ka napapansin ng tao dahil maliit lang ating ginagawa. Tagapunas, tagawalis, tagalinis. Maring hindi ka pinapalakpakan, sige lang, tuloy mo lang. Dahil sa maliit na ginagawa mo, kitang-kita ni Lord yan. Amen po ba? Doon nagsisimula ang greater glory. Amen. Hello. Hello. Hindi man tayo nakikita ng tao, pero sa langit binibilang ni Lord ang ating ginagawa. Amen ba? Ang hinahanap ng Diyos hindi bongga, kundi katapatan. Kapag pinili nating maging faithful kahit maliit, doon nagsisimula ang pagkilos ng Panginoon para sa greater glory. Amen po ba? Small obedience prepare the way for greater glory. Yung maliit na pagsunod natin, preparation po yan for the greater glory. Kaya kung ikaw nasanay ka ng gumawa sa malaking bagay, biglang may nauutos sa'yo sa maliit na bagay, baka pwede na dyan si ano? Di ba? Mga ganon. Kaya na ni ano yan, bigay mo na sa kanya. Hindi, sa'yo nga nautos eh. Nag-gets niyo po ba ako? Lalo yung may mga posisyon na sa church at napag-utusan ng medyo maliit na gawain, bigay mo na sa iba yan. No. Minsan, ulitin ko, testing pa rin ni Lord yan sa katapatan ho natin para sa mas greater glory. Amen po ba? Amen po ba? Huwag nating maliitin ang araw ng mga ng mga nagsisimula sa maliit. 'Di ba ang sabi ni Zechariah 4:10, do not despise the day of small beginnings. Huwag nating mamaliitin 'yon. Huwag nating itsapwera 'yon. Ang consistency sa panalangin, sa paglilingkod, sa pag-ibig, ito ang nagbubukas ng pintuan ng glory. The future glory depends on today's obedience. Matuto tayong sumunod ngayon. Then makikita ko natin ang greater glory. Amen po ba? Ang ani bukas ay nakadepende sa tanim natin ngayon. Di ba? Conclusion tayo. Church, hindi pa tapos si Lord. Maging sa mga personal na buhay po natin. Naniniwala kayo doon? Hindi pa tapos si Lord. Sa church, sa Arayat, o sa Universal Church, hindi pa tapos si Lord. Amen. Hindi pa ito pinakamaganda. Sabihin na natin nakakaranas kayo ng magagandang bagay, pero hindi pa yan ang pinakamaganda. Ang pagkilos ng Panginoon, maaaring nakakaranas tayo ng pagkilos, pero hindi pa yan ang pinakamalakas. Hindi pa ito ang pinakama-impluensya. Meron pang darating na mas pa. Pero ang tanong, handa ba tayong maglakad sa direction na yon for greater glory? Biglang wala na ako narinig. Handa ba tayong bitawan ang nakaraan? Handa ba tayong unahin ang presensya ni Lord? Handa ba tayong sumunod na mayroong katapatan? Hindi lang mas malaking church, kundi mas banal. Hindi lang mas maraming tao, kundi mas maraming transformed life. Gumawa ako ng anniversary declaration po ninyo. Sundin niyo po ito ha. Lord, we thank you for the former glory. But we believe you for greater glory. We choose faithfulness. We choose obedience. We choose your presence. And we move forward in faith. In Jesus' name. Amen. Ito ang pinakamalalim na kahulugan ng ikalawang templo. Walang ark of the covenant sa pangalawang templo. Walang Shekinah glory, walang cloud na tulad ng lumang templo. Tama ba? Pero sino ang pumasok sa ikalawang templo? Hello? Hello? Sabi ng Malakay, the Lord you are seeking will come to His temple. Nangyari po yan sa John chapter 1 verse 14. We have seen His glory. Sinong pumasok? Walang Ark of the Covenant.
walang sikay na glory, pero yung pinaka-presensya ng Diyos na nasa langit, bumaba sa lupa para pumasok sa templo. Kahit ang templo pangit, kahit ang templo maliit, kahit ang templo hindi magarbo, pero kapag pinasukan ng presensya ng Panginoon, ma-e-enjoy mo ang kaluwalhatian ng Panginoon. At dahil sa kaluwalhatian ng Panginoon, maraming buhay ang natatransform. Ang buhay na dating pangit, napapaganda ng presensya ng Diyos, napapaganda ng Panginoon. Yung buhay na puno ng karamdaman, pinapagaling ng Panginoon. Amen! Gusto nyo bang maranasan to? Gusto ba nating maranasan to? Greater glory is yet to come. Ang sabi ko sa inyo kanina, pag glory, hindi emotion, hindi maraming tao, hindi magandang display. Glory ng Panginoon in the sense, maraming buhay ang nababago. Buhay mo na drug addict, hindi ka makalaya. Buhay mo punong-punong bisyo, hindi ka makalaya. Lumapit ka sa presensya ng Panginoon. Siya ang magbabago sa iyo. Nandoon ang glory ng Diyos. Amen! Amen! Hindi mo na i-enjoy na buhay, ilapit mo kay Lord. Kasi ang glory ng Panginoon, buhay na na-enjoy. Amen po ba? Ang tanong lang, again, balik tayo sa tanong. Handa mo bang bitawan ang nakaraan kahit maganda? Humihina talaga ang amen pagdating sa ganun. Handa ba nating unahin ang presensya ni Lord kaysa doon sa mga needs natin? Handa ba nating hanapin yung mukha mismo ni Lord kaysa sa kamay? Handa ba tayong sumunod sa Kanya? Tayo lahat.